Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na. Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. So, komentaryo lang po natin ito. Ang komentaryo naman ni Pampilas sa pagkakahuli ni Saldico, mga kababayan, doon sa Czech Republic. Alam naman po natin na si Saldico po talaga ang susi ng lahat ng ito. Kung sino po talaga ang mastermind, mga kababayan. Kung si BBM ba, o si Romualdez, o siya lang mag-isa. O baka naman ang ituturo nito, si Chis Escudero lang, mga kababayan. Hindi kaya mangyayari yon, mga kababayan, na kung sakasakali, si Chis Escudero lang ang kanilang ituturo. Pwede po mangyari yun. Di ba po? Kasi nga po, alam naman po natin na masyadong pinoprotektahan ng Itbulaga Boys at si Pinky, si Martin Romualdez at si BBM. Baka mamaya, bago pa dumating dito si Saldico, pakusapin na nila yan at lalong-lalo na ang kung susundo di umano ay ang si John Vic Remulla, mga kababayan. Ngayon, kailangan po natin malaman kasi baka mamaya hawak-hawak ni Saldico ang mga ebidensya niya, itago lahat ni John Vic Remulla ang mga ebidensyang yon, mga kababayan. Sana maging matalino si Saldico rito, mga kababayan. Pakinggan lang po muna natin itong report ng Billionaire TV, mga kababayan. And Pro Tempore Ping Lacson says Zaldico will be invited to a Senate panel hearing following his arrest in Prague. Hannah T is on the line for the details. Hi, Hannah. What can we expect in this hearing? Yes, my Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Chair Ping Lacson said the panel will invite, or if needed, someone resigned Congressman Zaldico to attend a Senate hearing at the first opportunity. Lacson clarified this will be done with leave of court since Co is facing a pending warrant of arrest issued by the Sandigan Bayan in relation to a 289 million peso flood control project in Nauhan Oriental, Mindoro. The Blue Ribbon Committee is currently investigating alleged irregularities in flood control projects where Co has been previously linked in testimonies and documents presented before the panel. Co's name earlier floated in the Blue Ribbon probe after surprise witness Orly Guteza claimed he personally delivered luggages of cash to Co's residence. My Co had earlier been issued a show cause order by the committee as far back as January after he failed to appear despite being invited to testify in the flood control probe. This latest development comes after President Bongbong Marcos confirmed that Co is now under custody in the Czech Republic. Yan, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na mas magandang balita ito, mga kababayan. Hindi po nakakalungkot, magandang balita ito. Ang tanong po, ang nakakalungkot lang dito, alam naman po natin, nagmamadali na si Pinky Lacson na ilabas yung Blue Ribbon Committee report, mga kababayan. Kaya lang, bakit siya nagmamadali ngayon? Bakit hindi niya hintayin si Saldico at yung 18 Marines at saka si Gutesa mag-testify muna bago siya maglabas ng report ng Blue Ribbon Committee report. Kasi kung napapansin niyo po, alam niyo po, napapabalita na pumirma na daw si Soto, si Erwin Tulfo, si Risa, si Bam Aquino, at si Pangilinan. Bakit niya minamadali ngayon yung paglabas ng Blue Ribbon Committee report tungkol sa flood control scandal? Bakit hindi niya muna hintayin yung si Saldico mag-testify at yung 18 Marines at saka si Gutesa, mga kababayan? Bakit ngayon nakakapagtaka kung kailan nahuli na si Saldico, nagmamadali na si Pinky Lacson na ilabas yung Blue Ribbon Committee report? Di ba po? Kailangan po talaga malaman natin ang buong katotohanan. Kaya lang, alam naman po natin, gobyerno ang susundo kay Saldico sa Czech Republic.
Baka hawak lahat ni Saldico ang ebidensya, makuha lahat kay Saldico. Sana naman maging matalino si Saldico, ibigay niya sa taong pinagkakatiwalaan niya at paunahin niya na rito at ibigay sa tao, sa abogado niya na pinagkakatiwalaan dito sa Pilipinas yung mga dokumento na yan, mga kababayan. Kasi nga, ano po ito, baka biglang ituro nito ni Saldico si Chis Escudero lang. Di ba po, mga kababayan? Hindi malayong mangyari po yun, mga kababayan. Baka puro senador lang talaga ang ituturo dito. Tandaan po natin na si Pinky Lacson, nag-privilege speech yan. Ang sabi niya, mayroon daw di umanong sangkot ng mga kontraktor na mahigit 69 na congressman. Pero may isa sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan niya noong panahon na na siya ang umahawak, bukod kay Marcoleta, wala na siyang pinapatawag na congressman. Puro ang pinapatawag niya, DPWH at ang mga kontraktor lang. Nasaan na yung mga congressman na naglabi ng mga proyekto, mga kababayan? Bakit sila pumayag na gawing ghost at bakit sila pumayag na substandard ang materialis na gagawin? Dahil sa kita ba? O dahil sa kickback na sa Lacson? Sobrang laki ng kickback kaya naging substandard. Yung po ang nakakalungkot na katotohanan. Ito po ang ating bantayan, mga kababayan. Kasi baka mamaya, hawak na nila si Saldico at pilipitin ang liig ni Saldico na ibahin mo ang tono mo. Ay, alam naman po natin na marami ng bidyong lumabas si Saldico. Paano niya kaya mabaliktad itong lahat ng ito, mga kababayan? Wala namang nagtatakot sa kanya dun sa video. Siya lang mag-isa. Di ba po? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi baka mamaya, puro senador lang ang ituturin nito. Kaya sabi ni Claire Castro, tuwang-tuwa daw si Pangulong Marcos sa pagkakahuli ni Saldico. Baka mamaya, dahil lumutang si Saldico, baka mayroon ng agreement naman. Alam naman po natin, yung mga isip ng ibang mga tao, na ganun ang nangyayari. Kaya lumabas bigla si Saldico, nagpahuli. Di ba po? Kasi bakit naman siya lalabas ng France, pupunta siya ng Czech Republic, alam naman niya wala siyang dokumento. Di ba po? Alam niya yun eh. Alam niya sa sarili niya na wala siyang dokumento. Bakit niya kailangan magpakita, tumawid ng Czech Republic? Pakinggan lang natin ulit itong report na ito, mga kababayan. Authorities say Ko was apprehended after attempting to cross into the country without proper documentation. For now, Mai, there's no confirmed schedule yet of the next Blue Ribbon Committee hearing. Mai? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi nga, wala pang schedule, pero nagsasalita na agad sa media si Pampilo Lacson na pagsabay-sabayin. Pero, pilit niyang unang nilalabas yung Blue Ribbon Committee report kasi nga, minamadali niya na ngayon ito, mga kababayan. Dapat, sa'yo, Senator Ping Lacson, itabi mo muna yan dahil hindi pa naman talaga tapos ang issue ng flood control scandal dahil wala naman pala talagang nakukulong pa eh. Saan ka makakita? Yung mismong involved ng mga DPWH engineer, yun mismo ang mga state witness nyo. Dapat ang state witness mo dyan, si Saldico. Kasi siya yung pinaka-alam kung sino ang pinagbibigyan niya ng pera at kanino niya binibigay, mga kababayan. Dapat si Saldico. Kasi baka mamaya, itong sila Alcantara, si Bernardo, at ito si Bryce Fernandez, baka mamaya, ito talaga yung mga gumagawa ng issue doon sa substandard. Kasi gusto rin nilang kumita, mga kababayan. Yun ang nakakano. Kasi nga, dapat hindi yan sila state witness. Dapat yan sila, kasama yan sila sa asunto. Kasi nga po, sila yung nagpapa-implement ng proyekto eh. Hindi naman si mga congressman. Ang congressman,
nagbibigay lang ng proyekto doon sa DPWH at humihingi lang sila ng porsyento ng 25%. Halimbawa, ang kontrata is 1 billion. O 25% sa akin yan. Magkano yun? Ang laki nun. 250 million ba o higit pa, mga kababayan, sa 25%. O, tapos, siyempre, kukuha din itong DPWH kasi hindi naman sila papayag na kami ang mag-i-implement ng proyekto, kami ang maghahanap ng kontraktor, na wala kami. Kaya ang nangyayari, kaya nagiging substandard. Sa katagalan, dahil sa nalasing na sila sa mga kwarta, naging ghost na. Dapat hindi po talaga ito mga witness, mga ito sila. Dapat talaga kasama ito. Kasi baka mamaya, ang ikanta ni Saldico, puro senador na lang, mga kababayan. Di ba po, mga kababayan? Gets nyo po ba yung ibig kong sabihin? Baka mamaya, si Saldico, ang ituro, puro senador na lang. Ililigtas niya si Martin Romualdez at si BBM at ang mga congressman, mga kababayan. Pero hindi natin kasi ang dami pong video na nilabas ni Saldico. Diba po? Pero sana, yung mga ebidensya na sinasabi niya noon, hindi makuha ng gobyernong ito. Yun lang po ang aking dinadasal. Na sana, kasi pag nakuha ito, mga kababayan, wala na. Wala nang saysay yung video-video ni Saldico na yun. Wala nang saysay talaga. Tuwang-tuwa daw, di umano si Presidente BBM Bangag, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Si Pampilo Lacson naman, nagmamadaling ilabas ang kanyang Blue Ribbon Committee report para lang, kaya lang, Mr. Senador Pinky Lacson, bago mo naman sana ilabas yan, hintayin mo muna mag-testify si Saldico at ang yung 18 Marines at si Gutesa. Para maliwanagan po ang lahat. Hindi po kasi ang sayo, may pinoproteksyonan ka eh. Di ba? Akala ko ba, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan? Eh bakit nakabakod kayong dalawa ni Itbulaga at ikaw kay BBM at kay Martin Romualdez? Di ba po? Wag mo natin lukuhin ang taong bayan kasi ang taong bayan sa sobrang hirap na. Kung yung pera na yan na kinamkam nila, nagagamit natin ngayon sa panahon ng krisis, di sana hindi tayo masyado naapektuhan. Di ba po, mga kababayan? Yun po, kasi alam naman po natin, trilyon-trilyon na po pera ang nawawala dyan. Ang pera ng Maharlipan, nasaan na yung pera ng pinagbibintahan ng ginto? Nasaan na yung pera ng lahat ng pinagkukuhanan nila ng pera, yung pera ng PhilHealth, Land Bank, sana yun mga kababayan. Di ba po? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Leo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.